Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na mga kababayan yung Palasyo Malacanang sa pinapakalat ng isang vlogger na naka-base doon sa ibang bansa. Nagpapakalat po ng video laban kay First Lady Lisa Marcos. Yung una na natin na topic po dito na sinasabi mga kababayan, nakipag-group sex daw yung ating First Lady, si Lisa Marcos, na pumunta sa Amerika. Kasama yung ating Pangulo. At mismong si Lorin Badoy, nagpakalat po nito after na i-post ng isang vlogger pong bakla. Grabing pambabastos po yung ginagawa sa ating First Lady na si Lisa Marcos. Kaya hindi na natiis. Mga kababayan, nagpalabas na ng statement po si Yussi Castro. Ito po ngayon yung balita. As published by Manila Times, Palace wants immediate action versus fresh allegations on Marcos, First Lady. Kinundi na po ng Palasyo Malacanang ang latest allegations against President Ferdinand Marcos Jr. at kay First Lady Lisa Marcos, saying that immediate action is necessary to address these false claims. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan niya ito na maaksyonan agad after na ang isang vlogger na may pangalan na Dean Chase accused President Bongbong Marcos and the First Lady of using illegal drugs and publicized an explicit photo purportedly of Lisa Marcos Araneta. Tiningnan natin mga kababayan yung video at yung picture na pinapakala. Malinaw na fake po. Malayong malayo sa mukha ng First Lady ni Lisa Marcos po. Ayan Ito yung pinapakalat nila na video and picture mga kababayan. Tinakpan na lang ito. Naniniwala kayong si Lisa Marcos yan, Napakalayo. Di ba po mga kababayan? AI generated ito. Pinapakalat nila at pinapalabas, nag-engage sa group sex daw. Yung ating Pangulong Bongbong at saka si Lisa Marcos. Yan post ni Lorin Badoy, mga kababayan, 3 days ago. A video and photo of Bongbong Marcos and Lisa Marcos indulging in drug-laced group sex have come out. This happened purportedly while he was president on official business. Malacanang owes the people an explanation. Imagine that mga kababayan. Ito yung pinapakalat nila mga kababayan. Si Maharlika nag-post 4 days ago. Match na match yung lawlaw na grabing pangbabastos po. Mga kababayan kay First Lady Lisa Marcos. Napakalayo ng itsura po kay Lisa Marcos. Iyan ang itsura ni First Lady Lisa Marcos. Malayong malayo po sa pinapakalat nila na video. Lisa Marcos ba yan? Na mukhang yan mga kababayan? Ganon katindi ang kanilang kabastusan. At ang malala, yung kanilang mga followers, yung mga supporters nila po, naniniwala sa ganyang uri. Napakalinaw na kasinungalingan po. Ito yung vlogger mga kababayan na nagpapakalat. Video ni Lisa na walang panty. Ito yung nagpapakalat mga kababayan. Dean Chase ang pangalan mga kababayan. Yan ang post niya. Isa sa napakaraming sumpa na nasa gallery ko. Gallery kay Mr. Tubig. Siyempre di ko pwede i-post dito ang video. Otherwise, imamas report ako ng mga trolls ni Bangag. Kung nasusuka kayo, isipin niyo na ako na napanood ko ang buong video in full color. Disclaimer, likeness to any person shown in this image does not prove anything, but I dare you to disprove otherwise. Yan ang pinapakalat niya mga kababayan na picture na sinasabi niya si Lisa Marcos. Napakalayo ang itsura ni Lisa Marcos. Yan ang itsura ng ating First Lady mga kababayan. Dito pinapangit nila. Ini-edit nila mga kababayan. Yan yung enhance photo mga kababayan galing dito. Napakalayo. Di ba po? So hindi na po nakatiis yung Palasyo Malacanang. Nag-react na talaga.
So kailangan talaga gumalaw na yung ating gobyerno through the National Bureau of Investigation. Kasuhan dapat ito ng cyber libel. Pag hindi ito ginawa ng ating mga authorities po, kaya sila namimihasa. Importanteng makulong po itong mga taong ito. Or else paulit-ulit nilang gagawin, mga kababayan, yung pambabalahura, pambabastos sa ating Pangulong Bongbong at ngayon kay Lisa Marcos, mga kababayan. Paulit-ulit silang nagpapakalat ng fake news para siraan po ang first couple. Kaya sabi po ni Yossi Castro, rumors concerning President Marcos Jr. and First Lady Lisa are being spread to harm their character and integrity. In the absence of evidence, anyone may spread falsehoods to promote a politician or to troll for a fee. Castro commended those who expressed concern over the consequences of disinformation, saying that its proliferation also affected the country's tourism and economy. Immediate action is necessary to address these falsehoods, which will affect not only victims of fake news, but also our tourism and our economy, sabi po niya. So kailangan na talaga na gumalaw po yung ating gobyerno, ang ating National Bureau of Investigation, para habulin po ito, mga kababayan na nagpapakalat nitong mga false information, fake video, fake news, mga kababayan. Ayan po. Tapos naghamon pa siya, bring it on, you disgusting Ngayon pa lang nag-react siya. Napakatapang niya kasi nasa ibang bansa siya, mga kababayan. Yan 42 minutes pa lang. Hindi man niya yan na sigurado totoong pangalan, Din Chase. Sabi niya dyan, post niya, mga kababayan, ang dami niyong ngak-ngak, lumaban kayo ng patas. Kakalipat lang namin. May umiikot-ikot daw doon sa old neighborhood namin. May dalang picture naming tatlo ng asawa ko at ni Mr. Ati. Nagtatanong kung saan kami lumipat banda. Private investigator pa more. Magkano budget nyo dyan? Yan Ganon sila katindi, mga kababayan. Itong mga supporters ni Sara Duterte. Yan ang Facebook page niya, mga kababayan. Sabay-sabay na pinapakalat ng mga supporters ni Sara. Ayan, si John Abines po. Mukhang tumalab na ang expose ni Din Chase. Ang alam ko, solid ang ebidensya at witness ni Din Chase versus the first couple. So let's see where this leads. Pass the popcorn. Yan Sabay-sabay sila, mga kababayan, sa pagpapakalat. Si Maharlika. Yan mga page ng mga Duterte supporters. Duterte active supporters. Breaking news. OFW Din Chase naglabas ng ebidensya. Leak video, klarong-klaro ang muka. Paano naging klaro ang muka niyan, mga kababayan? Yan ang pinapakalat na video. Napakalabo, mga kababayan. Malayong malayo sa muka ng First Lady. Yan siya. Mga kababayan. Malabong malabo. You see? Pero sa kanila, pinapaniwalaan nila, si Lisa Marcos daw yan. Yan napakalinaw, mga kababayan, na hindi po si Lisa Marcos. Malamang AI generated. Tulad ng pulburon video na pinakalat ni Harry Roque sa kani Maharlika po. Ngayon, si Ombudsman Boyeng Rimulya, biniktima din po ng fake news, di ba? The other day, pinakalat na mga DDS influencers na tinakbo sa ospital. Nag-react na rin po ngayon si Boyeng Rimulya. Ayan Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said he asked the National Bureau of Investigation to look into online allegations about his health following claims circulating online that he was hospitalized. Pinapaimbestigahan ko yan kasi we reached the limit of cyber libel already. There's really an orchestrated campaign. Tingin ko it's part of the propaganda machine of some political purpose, sabi ni Rimulya. Ito pa. Pinapaimbestigahan mo yan. Oo, pinapaimbestigahan mo yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinapaimbestigahan mo yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and
this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. And sometime, you really have to extract justice from people. Hindi po talaga pwedeng babayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to, for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan. Pag hindi yan sa bata. Pag ginawat yan. So tama po mga kababayan, namimihasa sila. So importante, makasuhan sila mga kababayan ng cyber libel at dapat sila makulong mga kababayan. Kasi namimihasa po sila sa pagpakalat ng mga ganyang uri ng mga kasamaan mga kababayan. Tingnan ninyo, si MJ Kiambao Reyes, sabi niya, pansin niyo rin ba? Tila lahat ng Quadcom, Tricom members, pati pinakaamo nila, nagpayata ng sobra. Ganon mga kababayan, ganon kasama ang kanilang mga pag-uugali. They're wishing ill against their political adversaries mga kababayan. At tuwang-tuwa sila pag may namamatay tulad po ng pagkamatay ni Akop. Pero tayo po, never tayo na mag-wish. Limbawa kay Digong, ang wish nga natin, umaba pa ng mahabang-mahaba, malampasan pa yung katandaan po ni Juan Ponce Enrile. Di ba? Never tayo na mag-wish ng masama. Dapat tumaba pa ang buhay ni Digong. Para kung wala siyang pagkakasala, after na dumaan siya sa due process, di makauwi siya po dito sa Pilipinas at makapaglingkod ng muli sa kanyang lungsod sa Davao City. Ganon po tayo. Never tayo na nag-wish na may masamang mangyari mga kababayan, lalo kung mamatay. Pero yung mga DDS po, ganon sila katindi. Bakit sila ganon? Kasi nga po, masasama ang puso nila. Mga mga buhong ang kaluluwa. Masama ang kanilang puso. At mula sa puso, lumalabas mga kababayan, ang mga masasamang salita. Yan ang sabi po sa Bible. Paulit-ulit natin itong sinasabi. Biblical po siya. Kaya tingnan ninyo yung mga DDS. Masasama lagi ang kanilang mga sinasabi. Kasi po masama ang puso nila. Maitim ang kanilang budhi. Yan o. Malinaw po sa Mateo 50:19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Kaya po ang mga Duterte supporters, mismo ang pamilya Duterte, mapanirang puri sila. Kasi nga po, maitim ang budhi, maitim ang kanilang puso. Hindi akong may sabi niyan, kundi ang ating Panginoon. Ipinasulat, mga kababayan, nakasulat sa Bible mismo. Yan Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay. You see? Kaya si Digong po, may kasong crimes against humanity. Yung AJK na nangyari po sa kanyang administrasyon. Masama ang kanyang puso Mula sa kanyang maitim na budhi nang gagaling ang masamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya. Kaya dalawa yung asawa niya. Sabi nga ni Pulong, 13 daw. Proud pa siya. 13 daw. You see? Pakikiapid, pagnanakaw, corruption, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Kaya sabi po ni Lucas Bersamin, ang pabrika niya ng fake news, si Duterte niya, pabrika ng fake news. So asa pa kayo? Sabi nga, like leaders, like followers. Kaya yung kanyang mga tagasunod, mga followers niya, tulad nitong OFW yung vlogger at ang kanyang mga DDS influencers. Lahat sila mapanirang puri. Tama po? Yan ang description mismo sa Bible. At ang Bible hindi magkakamali mga kababayan pag dinescribe ang pag-uugali ng tao. Yan mismo sakto. Kaya wala silang tigil sa pagpapakalat ng ganyang paninira mga kababayan. At tama si Boyeng Rimulya. Kung hindi ito aaksyonan ng ating mga authorities, mamimihasa sila. Kaya iniling na niya ang tulong, ang aksyon mula sa NBI. And malamang yun din ang gagawin po ng Palasyo Malacanang. Tugisin ito pong mga walang tigil sa pagpapakalat ng paninira sa ating Pangulo at sa First Lady na si Lisa Marcos. So yan lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.